Hello mga kamamshi! Welcome to my vlog. So this is my first vlog dito sa YouTube. Ito din yung first video na in-upload ko. Kaya sana supportahan nyo ako sa aking mga susunod na i-upload dito sa YouTube. So, gaano karami na nga bang agency yung in-applyan ko bago ako makarating dito sa Hong Kong? So, factory worker ako sa Pilipinas bago ako maging domestic helper dito sa Hong Kong. Ang dami kong experience as factory worker. Nagtrabaho ako sa iba't ibang kumpanya, sa Santo Tomas, sa Calamba, Santa Rosa, Canlubang, sa Lipa, ang dami. So, nagtry ako mag-apply mga 25, 27, ganyan. Nagtry ako, mga 24 or 25. Nag-try ako mag-apply ng factory workers sa Taiwan. Ang dami kong agency in-applyan. So, yung first na in-applyan ko ay kailangan ay passport holder ka. Pero dahil wala pa akong passport, hindi ako natuloy doon. Then the second, nag-apply uli ako ng Taiwan. Bagsak naman ako sa height. Tapos, nag-stop ako. Sabi ko, baka hindi ito para sa akin. So, nagtrabaho ako sa factory worker na regular ako. So, hindi na muna ako nag-apply. And then, naisipan ko ulit mag-apply. Sinama ako ng kumari ko. Sa Japan naman, nagpa-medical na kami. Tapos, nung i-interviewin na kami ng Japanese, bagsak kami sa interview. So, wala din nangyari sa pag-apply sa Japan. Tapos, nag-apply ako sa Israel. Kasi, sabi ng tita ko, pwede niya akong tulungan sa placement fee papuntang Israel kasi may nagpapautang daw dun sa Israel. Tapos, tutulungan daw niya ako, babayaran ko na lang pagdating doon. Kaso, nung tinry kong pumunta sa agency, sandamakmak na requirements yung kailangan. Requirements ng magulang, requirements ng kapatid, requirements ng asawa, ang daming kailangan kuhanin. May 3 na akong anak, kasama pa yung 3 kong anak. So sabi ko, hindi kakayanin kasi wala na akong trabaho noon nung nag-apply ako noon. Asawa ko na lang yung nagtatrabaho. Kung isu-shoulder niya pa yung gastos ng apply ko, hindi kakayanin. So I stopped applying other country. Sabi ko, hindi na muna. Maka hindi ito yung will ni God. So, dito na muna ako. Since, maliit pa nga yung bunso ko. Sabi siguro ni God, kailangang palakihin ko muna yung mga anak ko at turuan. So, naging full-time housewife ako. Tinuruan ko sila. So, habang inaasikaso ko sila sa pag-aaral, ako na rin yung nagturo sa kanila. So, thankfully, mga anak ko ay kasama sa honor. Yung aking babae, hindi yun nawawala. Ever since nung pumasok siya. Yung lalaki ko, hindi kasi siya competitive Kaya parang nung kinder, okay siya. Okay yung grade niya. Lagi kasama siya sa top. So, 2 years nag-pandemic, hindi siya nakasama sa honor. Then, pumasok siya. After ng pandemic, hindi pa rin siya nakasama sa honor dahil sa behavior niya. Nahatak pababa, and then nung grade 4, napasama na siya sa honor. Kaya, okay naman, sabi ng asawa ko, pwede nang, kahit wag nang mag-apply ng ibang bansa, ang mahalaga nakikita ko yung mga anak ko nakakasama ko sa paglaki nila. Kaso, hindi talaga ako nag-stop kasi pangarap ko talaga makarating ng ibang bansa, hindi lang para sa pamilya. Dalaga pa ako, pangarap ko na yun para sa magulang ko, sa mama ko, at sa pamilya ko na ngayon kasi may sarili na akong pamilya. So, nag-apply uli ako sa Japan kasi yung kapitbahay namin, sabi niya, hiring daw doon sa agency niya, mag-apply daw ako. Tapos sinabi na niya sa akin yung mga requirements na kailangan. Nag-register na ako dun sa parang sa online, may ini-online. Tapos kasama din yung sa requirements. Kaso, nung pagkapasa, sabi tatawagan daw. Hindi na ako tinawagan. Tinawanan na lang. Charot. Hindi, kasi stop hiring daw sila noon. So, chinat ako nung
nung kapitbahay namin na sabi niya, balikan ko daw yung apply ko kasi hiring na daw uli. Kaso, nag-start na akong mag-Korean language, mag-aral ng Korean language noon. Kasi sabi ko, magko-Korea na lang ako. So, gumastos ako ng 6,000 sa pag-aaral ng Korean language. And then, nag-aral ako habang nagtatrabaho ako sa factory. Nag-aaral ako ng lengguwahe ng Korea. Tapos, nung registration, nag-resign na ako kasi sabi ko, kailangan ko na mag-focus sa pag-aaral kasi malapit na. Pag nakapasok ako sa registration, mag-e-exam na. Kaso, failed na naman. Kasi sa registration, nagkaroon ng problema dun sa picture ko kasi inulit ko ulit kasi sabi ko, baka magkaroon ng problema kasi yung first kong isinend na picture ay long hair kaso nagpagupit ako ng short hair kaya nagpa-picture uli ako kaso hindi tinanggap yung picture, nagkaroon ng problema kasi yung ginamit na picture ay sa cellphone lang, hindi kasi pwede, dapat talagang yung camera na ginagamit sa pagpipicture ang kailangan para ma-accept ka sa registration pa lang talaga mahigpit para makapasok sa Korea. Sabi ko, tumatanda na ako. Ang tagal-tagal ko na nag-a-apply. 34 years old na ako. Wala pa rin. Nandito pa rin ako sa Pinas. So, yung katrabaho ko dati sa Kano, nakachat ko, si Mani. Nagtanong-tanong ako sa kanya. Tapos, sinabi niya kung magkano yung gastos, which is 35K cash. Magbibigay sa agency para makapunta ng Hong Kong. At domestic helper ang trabaho. Sabi ko, okay lang na magkatulong sa Hong Kong since sanay naman tayo sa pagiging housewife dahil gawaing bahay, mag-aalaga ng bata. So, sabi ko okay na ako doon. Tapos, okay na rin naman yung sahod dahil ang sahod dito sa Hong Kong ay 36,000 na. 36,000 plus. Kaya sabi ko, go na ako. Tapos, after ko magbayad ng 35K, wala na akong trabaho nun. Yung 35K na ibinayad ko, inutang ko lang din sa tao, so tumutubo yun. Matagal pala ang application ng Hong Kong. Hindi pala pagka-apply mo, aalis agad, ganun, hindi. Matagal pala. So, 8 months akong nag-intay bago ako makarating ng Hong Kong. So, March 28 ako nag-apply dun sa Reliable Agency. Sa mga nagtatanong kung anong agency ko, Reliable po yung agency ko sa Pinas. At ang affiliate agency nila dito sa Hong Kong ay Yanyi. So sa Yanyi agency ako mismo nagbayad ng 35K. At ang nag-asikaso sa akin ng mga OWA, ng mga PIDOS, ng mga requirements ay ang Reliable. So, sabi ko, naiinis na ako noon. So, ichinat ko si Mane, sabi ko, bakit ganun ang tagal? Nagbayad na ako ng 35K, wala pa rin yung apply ko. So, biruin mo, nagtiwala ako, nagbigay ako ng 35K cash, wala akong employer, wala, as in wala. Pagkabigay ng 35K, pinag-medical na kagad ako, and then yun, 3 months later, sabi nung taga-amin na nag-Hong Kong din, ang alam daw nila, after 3 months, pag na-expired ang medical, i-repeat daw uli yun. So, nagtanong ako sa agency kung uulitin ba yung medical ko after 3 months. Kasi 3 months na, wala pa rin akong employer. So, hindi ako makakaalis ng Hong Kong kahit nagbayad na ako ng 35K kasi nga wala pa akong employer. So, pinag-chat ko na yung mga agent. Yung agent ko dito sa Hong Kong, yung agency, yung nag-ano sa akin dito na dati kong katrabaho, chinachat ko na kasi parang sabi ko, ba't ganun, nagbayad ako ng 35K, wala pa ring employer, parang wala silang ginagawang paraan. Tapos, sabi niya ganun daw talaga dito sa Hong Kong, matagal daw talaga ang pag-alis. Yung mga ibang kasamahan niya, 3 months, 4 months, 6 months. So, yung akin, inabot ng 8 months. At may nakasabay nga ako doon sa Reliable. Sabi niya, siya nga, 1 year yung inintay niya bago siya nakalipad papunta dito sa Hong Kong. So, ang proseso kasi ng agency ko ay
nagbayad ng 35K placement fee, tapos medical, then TESDA, then after nun, stop waiting. Kasi kapag first timer ka at mag-apply ka dito sa Hong Kong, parang ibebenta ka dito sa Hong Kong para makakuha ka ng employer. Ibebenta ka ng iyong broker dito sa Hong Kong o yung aking agency dito. Tapos, para makahanap ng employer. And na mga month of June, may nag-interview sa akin. Kaso, yung interview, parang wala lang. Hindi marunong magtanong or hindi marunong mag-interview yung Chinese. So, wala lang. Parang tumawa lang sila sa interview ko, yung unang interview. Kaya, chinat ko yung agency, bakit ganun? Sabi daw nila, kapag daw i-interviewin, dapat pagsagot mo palang nakangiti. Sabi ko, nakangiti naman ako, sumagot naman ako ng maayos, pero bakit ganun? Wala pa rin. Tapos, luckily, July, in-interview na ako, 7 p.m., may trabaho ko noon, naka-hairnet pa ako, naka-uniform ako nung in-interview ko nung employer, yung magiging employer ko, na ngayon, amo ko na ngayon. So, na-hired ako ng July, waiting ng visa ay 6 weeks to 7 months. So, nung nagka-employer na ako, nag-PIDOS na ako at nag-OWA. Tapos, waiting na lang ng visa para mag-flight. So, hindi muna ako nag-resign noon. Kasi, sabi ko, sayang yung sahod dahil nga 3 yung anak namin nag-aaral. Yung asawa ko ay nagmamaneho ng jeep. Tapos, sinuhulugan pa niya yung jeep. Madaming gastusin, maraming bayarin. Hindi kakayanin. Tapos, yung pinang-placement fee ko nga, binabayaran ko pa rin. So, hindi ako agad-agad nag-resign. And then, nung tumawag na yung agency, finally, na kailangan ko na daw mag-asikaso, nag-resign na ako agad-agad ng October 27 or 28. Immediately resign. Nagbigay na ako ng resignation. Tapos, nagpapirma na ako sa agency. Tapos, hinabol ko nga yung aking COE para ma-renew ko yung aking NC2 as housekeeping kasi magagamit din yun sa ibang bansa kasi ang housekeeping sa ibang bansa malaki din ang sahod, pwede ka din mag-apply. So, hindi ko rin nakuha kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng SPA, ako sa attorney para kahit yung asawa ko ang pwedeng kumuha pati yung last pay ko kasi cheque. So, nakuha na naman na yung ng asawa ko after 1 month, yung last pay ko. Tapos, yung COE ko, NC2 na lang i-renew niya. Sabi ko, gawa ng paraan na makuha yung kasi yung NC2 ko ay ma-expired na ngayong December 24. So, kailangan ng renew. So, kapag ikaw ay may experience na as housekeeping, renew na lang ang kailangan. Pero kung ma-expired na after 5 years yung NC2 mo sa housekeeping at wala kang experience, mag-aaral ka uli ng panibago. So, ayun lang. Hindi biro ang pag-a-apply abroad. Mahirap. Marami kang pagdadaanan. Maraming gastos. Paulit-ulit din ako nung nag-asikaso ng requirements, na nag-expired, tas apply uli, ganun uli. Unang kuha ko ng passport, 5 years, na-expired na, wala pa rin, hindi pa rin ako nakakaalis. Tapos, ang pang second kong passport ay 10 years na at ito na nga, nakaalis na ako after 2 years na passport holder ng aking 10 years. Sabi nga, kapag will ni God, mangyayari. At saka, sabi nga, patient is a virtue. So, siguro, kaya hindi ako agad pinaalis ng Panginoon ng age of 25. Ibig sabihin, hindi pa talaga ako handa na malayo sa aking pamilya. Pero dahil sa dami ng pagsubok na pinagdaanan, sa dami ng mga
pinagdaanan, pinatatag na tayo. Kaya eto 1 month na ako mahigit dito sa Hong Kong at hindi ko pa naman nararamdaman yung homesick. At ang aking employer ay mabait, swerte. Kasi araw-araw ko talagang ipinagdadasal yun sa Panginoon na sana mapunta ako sa mga amo na mababait at ayun nga dininig ng Panginoon. Ayun lang. Bye-bye. Thank you for watching. Next time ulit. Sana ay panoorin nyo ang aking YouTube. Salamat.